when to actually quit whatever you are doing. Sabi kasi nila, di ba? Quitters never win. You only fail when you quit. Pero, totoo ba talaga yun? Naniniwala ka ba talaga ron? Pero alam mo ba na maraming successful na tao na nag-quit sa venture nila at nag-try ng iba at dun sila naging successful? Isang example na to is merong isang tao, malupit siya na salesman, nasa 50s na siya, nagbebenta siya ng mga multi-mixer na mga milkshake. Okay naman yung ginagawa niya pero hindi niya na-achieve yung talagang pangarap niya. So isipin mo na lang kung tinanggap niya yung mga advice ng mga tao na focus ka lang, focus ka sa isa, yayaman ka rin dyan. Eh di sana hindi niya palaki yung McDonald's. So minsan talaga tamang choice yung pag-quit. Ang tanong is paano mo malalaman? Pag-uusapan natin sa video na yan. So, ready ka na ba? Let's go! Personally, daming beses ko rin talaga nag-quit. Nag-quit ako sa real estate, nag-quit ako sa insurance, nag-quit ako sa pagiging dancer, nag-quit ako sa pagiging networker, nag-quit ako sa pagiging salesman bago ako naging forex trader. So, based sa experience ko and sa opinion ko, magbabanggit ako ng 5 signs na it's time to quit. Number 1 is yung lack of passion. So, ano ibig sabihin ba pag passion ka sa isang bagay, yung talagang gigising ka na maaga, sobrang excited ka, yung sobrang energized ka. Pero syempre, sa simula lang naman yun. Pero, totoong passion is kapag walang nangyayari, pero nag-e-enjoy ka pa rin sa ginagawa mo. Hindi mo nakikita yung results, pero punong-puno pa rin ng joy yung heart mo sa ginagawa mo. Yun ang passion. And yun yung dapat hindi mawawala sa kung ano mang ginagawa mo. Sabi nga nila, lahat naman ng paths sa buhay, kung ano man yan, photography, forex trading, entrepreneurial, lahat yan may sari-sariling struggles. Pero ang tanong is, alin ba dun sa mga paths na yun yung willing kang mag-struggle? Parang ako, kunyari sa basketball ngayon, parang di na ako willing maging Mamba mentality. Ayoko na yung sobrang karirin yung basketball. Kumbaga, hindi na ako willing mag-struggle doon. Kumbaga, hindi na ako ganun ka-passionate. So, parang hobby na lang siya. So, hindi ko na goal yung mag-MVP or mag-Mythical 5, which is goal ko dati, siguro last year. Pero ngayon, hindi na. Hindi pala ako willing ibigay yung hard work. Hindi pala ako willing ibigay yung struggle para mangyari yun. Number 2 is constant stress or unhappiness. Meron akong friend, sobrang sipag niya and maayos naman yung salary niya. Kaya lang ang problema is yung trabaho niya is from 6 a.m. until 10 p.m. Tinanong ko kung masaya pa siya, sabi niya hindi na, pero kasi sayang yung salary. Ang challenge kasi sa ganyan is hindi mo binibigyan yung sarili mo ng opportunity na magkaroon ng mas maganda pang opportunity. So parang nagsettle ka na lang na, Hindi, okay na to kasi mataas naman yung salary. sa tingin mo ba hindi ka makakuha ng work or makakagawa ng sarili mong business ng number 1, malaki kinikita mo, number 2, masaya ka? Well, kung akala mo hindi mangyayari yun, ako rin, akala ko hindi. Pero nung na-meet ko yung forex trading, nung nag-entrepreneur ako, doon ko lang na-realize na pwede palang maging close to perfect ang buhay mo. Syempre, may mga challenges, may struggles. Pero ang kagandahan doon, nabubuhay ka with joy, with passion, and financially free ka. Coach, nagsasalita ka kasi may pera ka. Paano naman yung living from paycheck to paycheck? Yung pag hindi nagtrabaho, hindi makaka-survive. Alam mo ba na you are in charge of your life? Alam mo ba ng lahat ng meron ka ngayon dahil lang sa mga ginawa mo in the past? So kung gusto mo mabago yung buhay mo, hindi pwede na pare-pareho lang yung ginagawa mo. Sabi nga ni Albert Einstein, insanity is doing the same things over and over again and expecting a different result. So kung feeling mo paycheck to paycheck ka lang tapos hindi ka masaya, ano sa tingin mo yung mga pwede mong gawin para makaalis ka doon sa hamster wheel na yun? For sure, pag binuksan mo yung utak mo sa ganyan, makikita mo lahat ng opportunities sa harapan mo. Makaisip ka ng businesses, makaisip ka ng iba't ibang sidelines, makamit ka ng iba't ibang mga tao. So therefore, unti-unti ka nang pupunta doon sa life goals mo. Number 3 is moral or ethical concerns. Ito yung pag may work ka or may business ka, na tingin mo hindi align doon sa values mo. So, for example, sa work mo, may binibenta ka na product or kahit ano man yan. Tapos, sinasabi ng boss mo na Magsinungaling ka na lang. para lang din makabenta ka. Or sinasabi sa'yo na kailangan magtrabaho ka lang buong araw o kaya mga 3 taon. Then kapag may pera ka na, tsaka mo na lang balikan yung family mo. Or araw-araw kayo nagiinuman ng mga workmates mo. So, sa mga times na yan, mag-isip-isip ka na. Kasi if hindi align yung ginagawa mo sa values mo, hindi ka makakapag-function ng 100%. Therefore, hindi ka magiging successful talaga sa ginagawa mo. Number 4 is better opportunities. Hindi naman porket may ginagawa ka ngayon, ayun yung gagawin mo forever. Baka naman, stepping stone mo lang yan sa mga higher callings mo. And also, don't get me wrong, nag-iiba-iba talaga yung passion mo sa buhay. Depende rin yan kung nasan stage ka na ng buhay mo. Parang ako, dati, ang passion ko lang talaga is puro forex, di ba? Puro gawa lang ng pera.
Pero ngayon, syempre, may family na ako. Ang goal ko talaga is mapalaki ng maayos and makapag-bonding sa family ko as much as I can. So, bago mo isipin yung lahat ng tao na nasa paligid mo, kung ano yung makaka-better sa kanila, isipin mo muna yung sarili mo. Kasi baka yung ginagawa mo ngayon, gusto lang pala ng daddy mo, gusto lang pala ng mommy mo, tapos ayaw mo lang sila i-disappoint, or nag-stay ka na lang kasi kawawa yung company na iwanan mo, or yung mga friends mo ron, or workmates. At the end of the day, ang pinaka-important pa rin is yung ano ba talaga yung gusto mo. Kasi again, if hindi ka 100% sa ginagawa mo, might as well, wag ka na lang dun. Kasi baka instead na ma-serve mo sila, maging disservice ka pa kasi hindi mo binibigay yung lahat. And number 5, kapag sobrang nakaka-apekto na siya sa health mo. Like ang puyat, hindi ka na nakaka-exercise, yung pinipilit mong pumasok kahit na may sakit ka, sobrang red flag niyan. Kasi tandaan mo, health is wealth. And yung pinakamalaking investment talaga is yung sarili mo. Kapag nagkasakit ka, hindi ka makapag-work. Kapag may nangyari pa sa'yong mas malala, kawawa naman yung family mo and yung mga maiiwanan mo. And if hindi ka talaga healthy overall, hindi ka makapag-function ng 100%. Therefore, ganun din, hindi mo rin mabibigay yung lahat mo and hindi ka rin magiging successful. So, mga tanong dyan is, lagi ka bang hindi masaya? Lagi ka bang stress? Ilang beses ka na ba nagtetest and verify pero wala talaga nangyayari? Nakapag-try ka na ba mag-come up ng backup plan? Sobrang important din na makita mo yung balance between ilang beses ka na ba talaga nag-try or konting beses ka palang try tapos gusto mo na agad mag-quit. Kasi minsan nagiging habit yung pag-quit. Tingnan mo rin kung ang problema ba yung industry or yung workplace mo or ikaw. Isipin mo lang ng maigi kasi baka naman konting tweak lang maging successful ka na dyan. Ikaw ba? On the verge of quitting ka na ba? Kwento mo naman yung story mo sa baba tapos usap tayo. Kita-kits tayo sa next video.